Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong May 27 taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang daily chart time frame itong si Shiba Inu at mapapansin po natin dito na ito po ay patuloy na nagko-consolidate or nagsa-sideways. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap kung saan ay itong si Shiba Inu ay bagya pong umangat lamang ng 0.11% at ang kanyang 7-day performance naman ay nananatiling gain naman po ng 2.99%. Kaya yan, in comparison po rito kay Dogecoin ay medyo malaki po yung pinagsak ni Dogecoin dito sa kanilang 24-hour performance. Kaya ayan, pero yung pagdating po sa 7-day performance ay mas nakakalamang po itong si Dogecoin as compared dito kay Shiba Inu. Ang market cap naman ni Shiba Inu ay bagyang lumago lamang po ng 0.11% pero ang kanyang trading volume ay bagsak mo ng 5.07%. Check naman po natin yung kanilang official X account kung meron po silang bagong tweet or latest announcement na maaaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito or sa mga paparating na araw. Ayan, wala po silang bago. Ito pa rin po yung tungkol kay Kabuso. Ayan, kung saan ay pumanaw na po siya. Ayan, itong sa mga hindi po nakakalam, itong si Kabuso ay siya po yung aso na ginagamit na, ayan, siya po yung model na aso na ginagamit ni Dogecoin. Yan, isa po siyang Shiba Inu na breed ng aso. Kaya ayan po siya. Ayan, pumanaw po siya dahil sa kanyang sakit na leukemia at saka nakalimutan po niya yung isa. Pero na-content po natin yung tungkol dyan, kaya panoorin na lamang po ninyo. Ngayon ay balikan na po natin ang yung SHIB-burn po pala. Check po pala natin yung kanyang SHIB-burn. At ayan, nandito po tayo sa kanyang SHIB-burn portal kung saan ay kahapon po ay lumago po ng 164.94% ang kanyang burn rate at meron pong nasunog na nasa 7.1 million na amount ng SHIB tokens. Kaya ayan, itong nakalipas na 2 oras ay may nagsunog po ng 1.2 million na amount ng SHIB. Kaya po yung mga latest transaction burns natin dito base rito sa SHIB-burn portal. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu. Ayan, zoom out lamang po natin ulit at yung aking long-term price target po rito kay Shiba Inu ay hindi pa rin po nagbabago. Dulot po ng kanyang naranasang breakout dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern na ito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya ay magagawa po niyang akyatin yung pinakamataas na price target natin dito na 40 digits 36.55. Kaya ayan, ito po yung pinaka price target ko rito base sa breakout natin dito sa ating bullish flag pattern na ito. Maliban po rito ay meron pa akong dalawa rito na nakabang na mga take profit. Yung mga kulay yellow lines po, mga kulay yellow na mga arrow signs po rito ay mga take profit ko po yan, or kung saan ay meron po akong nakabang dyan na mga sell pending order. Itong dalawang kulay blue naman na arrow sign ay mga buy pending orders ko po yan. Kaya yan po yung aking mga live spot trading positions dito kay Shiba Inu. Yung mga nadaanan naman ng mga candlestick ay yung mga previous trades ko naman po yan. Kaya yan, isang beses po akong nakabili rito at isang beses na rin po akong nakapag-take profit dito. Ngayon ay ilapit po natin para sa aking short-term price target naman dito or price analysis kung saan ay ayan, nananatili pa rin pong walang pagbabago ang momentum dito ni Shiba Inu. Mapapansin po natin na yan, medyo kung pagmamasdan po natin mabuti yung ating Hall Sweet indicator dito ay parang medyo nagko-curve siya at parang bahagyang lumilit yung kanyang katawan or parang yan, wala namang kung titignan natin ay mukhang wala namang gaanong pagbabago. Pero ang problema dito ay yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Ayan, yung wala po tayong nabuo na QQE bar kahapon dito
noong May 26 at ganun din po noong May 24. Yung May 25 ay meron pero maliit po yung kanyang sukat tapos biglang naging blanco po ulit. At ngayon ay blanco ulit, walang nabubuo na QQE bar. Kaya ibig pong sabihin ay wala pong sapat or walang gaanong sapat na momentum itong si Shiba Inu. At sa ganitong kalagayan ay madalas po itong nauuwi sa consolidation lamang. Ayan, or nagsa-sideways po siya pag ganito. Kaya ang hinihintay po natin dito ay ang magkaroon siya ng sapat na volatility or momentum dito sa ating indicators. Dito particular ang ating QQE mode indicator sapagkat yan po ang magdidikta kung saan po yung kanyang sunod na trend direction. At saka maliban po rito ay yung pinaka signal na rin natin dito ay kung saan siya magkakaroon ng breakout. Yan, pwedeng dito siya magkaroon ng breakout or dito sa ibaba. Nung dito po siya nagkaroon ng breakout sa resistance line natin na ito, ay ayan, aakyat po siya at patatamaan po niya yung sunod na price target natin dito sa itaas. Pero kung dito naman po siya nagkaroon ng breakout dito sa support line natin dito sa ibaba, ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod na support line natin dito sa 40 digits 2081. Pero sa ngayon ay inaasahan po muna natin na wala pong gaanong maggalaw itong si Shiba Inu. Yan, matamlay po siya at mukhang magpapatuloy lamang po siya sa kanyang pagsa-sideways dito. Kaya yan, mukhang wala po munang maipapakitang paggalaw itong si Shiba Inu sa mga paparating na araw. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Shiba Inu. Yan, zoom out lamang po natin ulit para akin lamang pong pakita yung aking mga live spot trading positions dito kay Shiba Inu. At maaari po ninyong kopyahin or gayahin ito. At yung mga bago lamang po pala rito ay yung ginagamit kong trading platform dito ay ang TradingView. At ang aking dalawang indicators naman po rito ay ang Hall Street Indicator, ito po yan, at saka ang QQE Mode Indicator naman dito sa ibaba. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.